Nagsisimula ang chapter na ito sa ika-79 na palapag, si Sejen ay desperadong naghahanap ng mga kamote at bante ng mga dahon ng sibuyas. Hindi niya makita ni isa sa mga kamote, at siya ay nasa lubos na pag-aalala dahil dito. Halos katulad ko kapag hindi ko makita ang aking iPhone. Sumisigaw si Sejen na kailangan niyang magtanim ng bagong batch ng kamote, ngunit walang paraan para gawin ito ngayon. Mahigpit niyang hinahawakan ang kanyang buhok habang natatarante na ang mga kamote na kakaani lang ay biglang naglaho. Bigla niyang naisip na maaaring may kinalaman dito si Theo. Ngunit hindi niya pinagdududahan ang pusa ng mga ngalakal na kinuha ang mga ito. Sa halip, naniniwala siya na maaaring ligtas na nailipat ni Theo ang mga punla ng kamote sa ibang lugar habang siya ay abala sa pag-aani ng mga sibuyas. Nagreklamo si Sejen na gusto niyang tikman ang ilan sa mga ito at nagpasya na parusahan si Theo sa pagkilos ng mag-isa kapag siya ay bumalik. Postahan ako ng $100 na mawawala ang posisyon ni Theo bilang permanenteng mangangalakal na pusa kapag nalaman ni Sejen ang katotohanan. Sa ngayon, kailangan niyang maghanap ng bagong batch ng kamote. Kailangan niyang makahanap ng paraan para ma-divert ang kanyang atensyon mula sa problema ngayon. Biglang bumukas ang bintana ng tindahan ng binhi sa harap ni Sejen, naalala niya na isang buwan na ang lumipas mula noong huling beses na bumukas ang tindahan ng binhi. Tulad ng dati, nakalimutan niya ito. Nagpasya si Sejen na tingnan ang tindahan ng binhi na nagpapakita sa kanya ng 4 na klase ng random na binhi. Sa kanyang kasalukuyang antas, maaari siyang bumili ng maraming binhi hanggat gusto niya na may maximum na gastusin na 5 tower coins. Sa pagkakataong ito, ang mga binhi na inaalok ay 100 binhi ng strawberry para sa 0.5 tower coins, 5 binhi ng sinjang pepper para sa 0.5 tower coins, at 20,000 binhi ng carrot para sa 4 na tower coins. Maganda na nagkasya ito sa limitasyon ng 5 tower coins, ngunit may isang ika-4 at kahangahangang opsyon sa pagkakataong ito. Isang binhi lamang ng flame bean na nagkakahalaga ng buong 5 tower coins. Napaka-interesado si Sejen sa flame bean seed dahil isang binhi lang ay nagkakahalaga ng 5 tower coins. Well, pera ay hindi problema para sa ating napakayamang bida, ngunit nag-aalala siya tungkol sa kondisyon na maaari lamang siyang bumili ng mga binhi na nagkakahalaga ng 5 tower coins sa isang pagkakataon. Iniisip niya na kung bibilhin niya ang flame bean seed, wala na siyang mabibaylang iba. Napakalaking panganib na kunin, sa kabila ng katotohanang ang flame bean seed ay siguradong sulit ang presyo nito. Nagpasya si Sejen na huwag kumuha ng panganib sa pagkakataong ito at pumili ng mga bagay na pamilyar sa kanya. Pinili niya ang mga binhi ng strawberry at paminta dahil magbibigay ito sa kanya ng pamilyar na lasa na hinahangad niya. Gayon din, dahil mas maraming kuneho na nasa kanyang pangangalaga ngayon, kailangan niya ng mas maraming carrot para pakainin sila. Kaya't binili rin niya ang mga binhi ng carrot. Matapos mabili ang 3 item na pumupuno sa limitasyon ng 5 tower coins, pinapatunayan ng sistema ang mga pagbili ni Sejen at binabawasan ang pera mula sa kanyang account. Binibigyan din siya ng 50 Seed Store mileage points, at ngayon ay may kabuuan siyang 56 na Seed Store mileage points. Pinapasalamatan siya ng sistema sa paggamit ng Seed Store, at pagkatapos ay naglalaho ang bintana. Ang mga binhi ay bumagsak sa kamay ni Sejen sa parehong luma at marangyang mga pouch, at masaya siya na marami siyang bagay na itatanim ngayon. Ang pag-iisip lamang ng pagkain ng mga strawberry at ang lokal na sinjang pepper ay nagbibigay sigla sa kanya. Nakita ni Sejen ang daddy rabbit at sinabi sa kanya na bumili siya ng mas maraming binhi ng carrot mula sa seed store. Namangha ang ama ng kuneho sa balitang ito. Sinabi ni Sejen na dapat nilang itanim ito agad at tinanong ang ama ng kuneho kung maaari niyang iwanan ang gawaing ito sa kanya. Ang kuneho ay masiglang tumugon at sinabi na iwanan sa kanya ang lahat. Sinabi ni Sejen na patuloy nilang polalawaken ang kanilang mga taniman sa ibabaw ng lupa at hinikayat siya na magpakasaya. Kaya ginawa ng ama ng kuneho ang eksaktong sinabi ni Sejen. Samantala, sa tunay na mundo, sa lungsod ng Gangnam, kung saan matatagpuan ang tower, maganda ang panahon. Samantala, sa tunay na mundo, sa lungsod ng Gangnam, kung saan matatagpuan ang tower, maganda ang panahon. Ang matandang lalaki, si Tijen, na dating pinuno ng Phoenix Guild at mentor ni Kim Dong-shek, ay nasa rooftop. Pinapahalagahan niya ang sariwang hangin at ang tanawin ng tower dahil matagal na siyang hindi nakalabas sa kanyang silid na parang refrigerator. Tinanong niya ang kanyang estudyanteng si Sohok kung hindi siya sumasang-ayon dito, at siya ay sumagot na hindi siya sigurado sa bagay na iyon. Gayunpaman, sinamantala niya ang pagkakataong ito upang paalalahanan ang kanyang master na hindi siya dapat nasa labas. Sinabi niya kay Tijen na kung pababayaan niya ang kanyang bantay, ang sumpa ng apoy na nakakaapekto sa kanyang katawan ay maaaring kumalat.
Hiniling niya sa kanya na pumasok para sa kanyang kaligtasan at sa lahat ng tao, ngunit hindi natuwa si Tijan. Sinabi niya na gumaling si Sahok sa pagkasira ng kanyang mood at tinanong ang kanyang uri ng personalidad ayon sa MBTI test. Hindi alintana ni Sahok ang test na iyon o ang mga zodiac signs. Pagkatapos ay lumipat si Tijan sa mahalagang bagay at binanggit na magkakaroon sila ng deal sa wandering merchant na si Theo. Tinanong niya si Sahok kung si Dongshek ay nasa ika-37 na palapag ngayon at sumang-ayon siya. Dagdag pa niya na nahihirapan si Dongshek na talunin ang boss ng ika-38 na palapag na siyang pinaka-nakamamatay na bagay sa mundo. Dagdag pa niya na ang boss monster ay lumikha ng pugad nito sa waypoint kaya't hindi makapasok ang mga hunter sa susunod na palapag. Isa sa pinakamalaking dahilan ay ang laso na gas na inilalabas ng mga tarantula ay mahirap na i-neutralize kahit nasa healing magic. Karamihan sa mga hunters ay nagsasabi na imposibleng pumasok sa pugad ng walang antidote na gawa sa dugo ng poison spider na siyang bantay ng pugad. Higit pa rito, ang paghahanap ng isang alchemist na makakagawa ng antidote ay napakahirap din. Napagtanto ni TJ na iyon ang dahilan kung bakit walang progreso ang team ni Dongshek sa tower. Pagkatapos ay tinanong ni Tijen si Sahok kung siya ang nagbabantay sa pamilya ni Sejen habang si Dongshek ay nasa tower. Ang matandang lalaki ay hiniling na magulat sa kanya kung may mangyari. Sinabi ni Sahok na mula nang mailipat ang pamilya ni Sejen sa Hanem Province, sila ay patuloy na binabantayan ng mga bodyguards. Gayon din, dahil gusto nilang mamuhay ng normal gaya ng dati, ang mga gwardya ay nagbabantay sa kanila mula sa ligtas na distansya, kaya hindi sila naabala. Ibinunyag ni Sahok na kamakailan, nagkaroon ng pagtatangka ng isang banyagang asosasyon upang makalapit sa kanila. Nagpadala sila ng ilang mga kaakit-akit na TikTok models upang akitin ang nakababatang kapatid ni Sejen na si Sedel, upang mapalapit sila kay Sejen. Gayunpaman, tiniyak ng mga kaibigan ni Sedel na hindi niya ibinigay ang kanyang contact information o lumabas upang uminom kasama ang mga babae. Hintayin, bakit mukhang kamukha ni Sejen ang isa sa mga lalaki? Well, tumawa si Tijen sa narinig, ngunit ang tawa na iyon ay naging ubo. Si Sehyuk ay nag-aalala para sa kanya, ngunit sinabi ni Taeji na ayos lang siya habang nilulunya ang isang mahiwagang cherry tomato na mukhang maliit na candy sa kanyang mga kamay. Tinanong ni Sehyuk kung cherry tomato ba iyon at kinumpirma ng matandang lalaki. Sinabi niya na pagkatapos kumain ng mga cherry tomato, mas naging madali para sa kanya ang pagtagumpayan ang sumpa ng apoy. Sinabi niya na ang mga kamatis ay isang napakakapakipakinabang na bagay, at masarap din ang mga ito, kaya siguradong makakatulong ito sa maraming tao sa hinaharap. Iyon ang dahilan kung bakit naniniwala si Taejin na si Sejin ay isang talento na hindi nila dapat pakawalan. Nagsimula siyang maglakad pabalik sa kanyang silid habang sinasabihan si Sehyuk na paalalahanan si Dongshek na ipinangako niyang dalhin si Sejin sa kanyang opisina kapag lumabas na siya ng tore. Natawa siya ng walang dahilan habang pumapasok at pinanood siya ni Sehyuk, nagtataka kung tuluyan nang nawala sa katinoan ang matandang lalaki. Gayunpaman, nagtitiwala siya na tiyak na may paraan upang mapalaya ang sumpa ng apoy na nakaapekto sa kanyang master. At sigurado siyang kung si Dongshek ang gagawa ng trabaho, makakahanap siya ng lunas anuman ang mangyari. Sa ngayon, nasa loob ng dungeon si Dongshek, nakikipaglaban sa isang grupo ng mga halimaw na gagamba. Patuloy ang pagdating ng mga halimaw. Kahit gaano karami ang kanyang pinapatay, napagtanto niyang hindi niya kayang talunin ang lahat ng ito. Sinabihan niya ang kanyang mga kasama na umatras at muling magtipon, ngunit biglang sumigaw ang isa sa kanyang mga kasama na may gagamba sa itaas niya. Huli na para kay Dongshek na makarik dahil papasok na sa kanyang ulo ang gagamba. Ngunit bigla na lang, isang babae ang tumalon patungo sa gagamba para iligtas si Dongshek. Ang babae ay walang iba kundi si Suha, ang numero 1 tagahanga ni Theo. At pinigilan niya ang pag-atake ng gagamba gamit ang kanyang espada ngunit natuluan ng lason nito sa mukha. Itinulak niya ang mga kuko ng gagamba palayo. At pagkatapos ay inilabas ang kanyang espada na parang lightsaber at tinuhog ito sa ulo. Nagpupumiglas ang gagamba habang namamatay. Makalipas ang ilang sandali, lumapit ang natitirang mga kasama sa kanila at tinanong si Dongshek at Suha kung sila ay okay. Sinabi ni Dongshek na tinamaan si Suha ng lason ng gagamba. At sinubukan ng manggagamot na gamutin siya gamit ang mahika. Hindi ito gumana, at patuloy na naghihirap si Suha upang manatiling buhay. Sinabi ng mga manggagamot kay Dongshek na maaari lamang nilang pigilan ang pagkalat ng lason. At kung hihinto sila sa pagcast ng healing magic, magsisimulang kumalat muli ang lason. Hinahanap ni Dongshek at ng iba pa ang kanilang mga daan. Wala silang oras upang tumakbo sa isang Altmiko upang bumili ng higit pa, at nagtataka sila kung ano ang gagawin.
Bigla na lang, dumating si Theo doon, naghahanap kay Dongshik. Tinanong siya ni Theo kung bakit naroon siya at hindi naghihintay sa karaniwang lugar ng kalakalan. Nabigla si Dongshik na makita siya. At nagpos siya sandali upang maalala na ngayon ay araw ng kalakalan. Nakalimutan niya ito dahil masyado siyang abala sa labanan. Napansin ni Theo si Suha na nakahiga sa lupa at tinanong si Dongshik kung bakit natutulog ang kanyang tauhan sa lupa. Humiga siya sa kanyang dibdib at sinabihan siyang bumangon. Kahit na halos magkaisa lamang sila, pinuri pa rin ni Suha ang balahibo ni Theo. Sinabi ni Dongshik sa mga ngalakal na pusa na naapektuhan si Suha ng lason ng gagamba. At naiintindihan niya na siya ay nasa sakit. Ipinatong niya ang kanyang mga pa sa kanyang mukha habang sinasabihan siyang magpahinga pa. Sinabi ni Dongshik kay Theo na sa ganitong kalagayan, mawawala ng buhay ang babae. At tinanong siya kung alam niya ang lugar na nagbebenta ng mga antidote. Sumagot si Theo na walang mga alchemico sa malapit. Ngunit naalala niya na siya ang katulong ng bayani. Sinimulan niyang halongkatin ang kanyang bundle habang sinasabi kay Dongshik na mayroon siyang isang bagay. Inilabas niya ang mga detoxifying green onions na may duden sound effect. At sinabihan ng mga mangangaso kung ano ang mga iyon. Hindi makapaniwala si Dongshik na may detoxifying green onions si Theo. At agad niyang sinimulan ang pagbabasa ng impormasyon nito. Natagpuan niyang hindi nagsisinungaling ang pusa. At ang sibuyas ay maaaring mag-detoxify ng anumang lason ng grade D o mas mababa sa loob ng 1 oras kapag kinain. At ang epekto ay maaaring mastak ng 10 beses kada oras. Napagtanto ni Dongshik na ang green onion ay tunay na makakapag-detoxify ng lason ng gagamba. Tinulungan niya si Suha na tumayo at pinakain siya ng tangkay ng sibuyas. Kinagat ito ni Suha ng tamad. At biglang, nawala ang lason sa kanyang mukha. Sinabi niyang napaga nang di kapanipaniwala ang kanyang katawan. Yamakap si Theo sa kanyang binti at sinabing isang ginhawa. Kinarga siya ni Suha at sinimulan ang pagyakap sa kanya. Pinasalamatan siya sa pagliligtas sa kanyang buhay at tinawag siyang pinakamahusay na pusa. Nagpahayag si Theo ng pagmamalaki at sinabing wala lang iyon. Hindi ko alam kung bakit, ngunit pinapartner ko si Theo kay Suha. Hindi mababaling si Theo mula sa pangunahing pag-ibig ng kanyang buhay. Na kung saan ay ang paggawa ng pera. Sinabi niya kay Suha na bigyan siya ng 5 tower coins bilang kapalit ng green onion. At sinabing bababaan niya ang presyo dahil siya ay kaibigan. Bilang tugon, tinawag lamang siyang isang villain merchant. Pagkatapos lumapit si Dongshik at tinanong kung saan niya nakuha ang detoxifying green onion. Simpleng sinagot ni Theo na ito ay isang bagong pananim na kanyang ibinebenta. Nabahala si Dongshik nang marinig iyon. Dahil pakiramdam niya na ang Diyos ng plot armor ay nasa kanyang panig din. Ang nakakamatay na lason ng tarantula ay isang sasakyan lamang. At sa detoxifying green onion, magiging mas madali ang pagsalakay sa 38th floor. Pati si Dongshik ay nag-iisip na si Theo ay isang maswerteng gintong pusa. Ngunit naiinis si Theo sa paraan ng pagtingin nito sa kanya. Iyan lamang ang lahat para sa video na ito. Marami tayong nakita sa ating mga tauhang tao sa video na ito. At nakita natin ang kapangyarihan ng plot armor na tumulong kay Theo na iligtas si Suha sa pamamagitan ng green onions. Gayunpaman, ang makita kung ano ang mangyayari sa mga sweet potatoes ay magiging mas interesante.